sa ulo ng mga nagbabagang port balita. PPA muling nagtala ng kasaysayan para sa pinakamataas na kita sa taong 2025. PPA, British Embassy at Offshore Renewable Energy Catapult bumisita sa Port of Batangas para sa offshore wind development. Dalawang barko ng Japan Maritime Self-Defense Force dumao sa Port of Sasa sa Davao. PMO Bohol masiglang ipinagdiwang ang ika-30 taong anibersaryo. At PMO Agusan naghatid ng masayang learning tour para sa mga preschool sa Port of Nasipit, Agusan del Norte. Lahat ng yan at iba pa, dito lang sa Ronda Pantalan. Muling nakapagtala ang Philippine Ports Authority ng pinakamataas na kita sa kasaysayan nito. Batay sa unaudited financial report para sa fiscal year 2025, umabot sa 30.9 billion pesos ang kabuoang kita ng ahensya, nakatumbas ng 8.86% na pagtaas kumpara noong 2024. Dahil sa matatag na pananalapi, naideklara rin ng PPA ang pinakamalaking dividend remittance sa kasaysayan nito. Inaprubahan ng PPA Board of Directors ang 5.33 billion pesos na dividend, katumbas ng 52% ng net earnings para sa taong 2025. Alinsunod dito sa Republic Act 7656 o ang Dividends Law na nag-aatas sa mga government-owned and controlled corporations na mag-remit ng hindi bababa sa 50% ng kanilang taunang net income sa pambansang pamahalaan. Ayon sa PPA, ang pagtaas ng kita ay bunsod ng patuloy na paglago ng vessel traffic at cargo throughput, mas mataas na storage revenues, pinalakas na regulatory income matapos ang tariff adjustments at positibong epekto ng dollar-dominated tariffs. Ipinapakita nito ang patuloy na paglawak ng kalakalan at ang epektibong pagpapatupad ng revenue optimization at fiscal management strategies ng ahensya sa ilalim ng pamumuno ni PPA General Manager J. Santiago. Sa pahayag ni GM Santiago, dahil sa tuloy-tuloy na pag-angat ng kita, mas napapalakas ng PPA ang kakayahan nitong pondohan ang mga kasalukuyan at susunod pang proyekto sa infrastruktura ng mga pantalan na layong mapabuti ang trade facilitation, mapataas ang logistics efficiency at masuportahan ang paglago ng turismo. Patunay ito sa patuloy na pagbabago at pagpapalakas ng papel ng PPA sa pagpapaunlad ng port system ng bansa tungo sa mas episyente, moderno at globally competitive na sektor. Jal Manalo para sa PPA TV. Nagsagawa ng site visit sa Port of Batangas ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority sa pangunguna ni Assistant General Manager for Operations Mark John Palomar kasama ang mga kinatawan mula sa Offshore Renewable Energy Catapult o OREC at British Embassy Manila nitong February 25, 2026. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang estado ng Port of Santa Clara, mga nakaplanong development at mga mahalagang papel nito sa pagsuporta ng lumalagong offshore wind sector. Nagkaroon din ng port tour ang delegasyon upang suriin ang mga inisyatiba at paghahandang isinasagawa alinsunod sa mga pangangailangan ng offshore wind projects. Ayon kay AGMO Palomar, kinakailangan ang matitibay na istruktura, malalawak na backup area at pasilidad para sa heavy lift equipment upang masuportahan ang ganitong uri ng proyekto. Isinasagawa sa Santa Clara, Batangas ang feasibility study para sa isang offshore wind support na ipatutupad sa pamamagitan ng public-private partnership. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PPA sa iba't ibang ahensya at stakeholders upang matiyak ang kahandaan ng mga pantalan ng bansa habang isinusulong ang ligtas, episyente at maayos na operasyon bilang suporta sa sustainable na pambansang kaunlaran. Ani Morales para sa PPA TV.
Dumaong sa Port of Sasa sa Davao City ang dalawang barko ng Japan Maritime Self-Defense Force na JS Yamagiri at JS Shiranoy nitong ika-23 ng Pebrero 2026 bilang bahagi ng kanilang opisyal na pagbisita sa Pilipinas. Maayos na pinangsiwaan ng Port Management Office Davao ang pagdating ng mga naturang sasakyang pandagat. Tiniyak nito ang mahigpit na pagsunod sa lahat ng umiiral na alituntunin at security protocols sa pagdaong ng mga barko. Ang pagbisita ng JS Yamagiri at JS Shiranoy ay bahagi ng patuloy na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Patunay sa kakayahan ng PMO Davao ang kahandaan nito sa pagtanggap sa mga international vessels at mapatupad ang episyente, ligtas at maayos na operasyon alinsunod sa pambansa at pandaigdigang pamantayan. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Ngayong National Women's Month, abangan ang bagong makakasama ni Pepe Asinsado. Paparating na! Masiglang ipinagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng Port Management Office Bohol nitong ika-23 ng Pebrero. Nagsimula ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang masiglang sports tournament para sa mga kawani ng pantalan. Bukod sa palaro, iba't ibang programa rin ang isinagawa tulad ng Port Urban Gardening at cleanup activities, Port Familiarization and Orientation, at Larong Pinoy. Isang outreach activity din ang isinagawa sa Holy Trinity's Angel Care Orphanage kung saan nag-donate ang PMO Bohol ng bigas, gatas at iba pang pangunahing pangangailangan ng bahay ampunan. Nagkaroon din ng isang Zumba session nitong March 1 upang isulong ang pangangalaga sa kalusugan ng bawat isa. Layunin ng mga aktibidad na palakasin hindi lamang ang samahan ng mga empleyado kundi pati na rin ang ugnayan ng tanggapan sa komunidad. May temang Bohol, Umarangkada, Arangkada pa na sumasalamin sa 3 dekada ng mahusay na serbisyo at operasyon ng pantalan. Inaasahan din ang selebrasyon ay magsisilbing pagkakataon upang higit pang pagtibayin ang samahan at dedikasyon ng bawat kawani sa kanilang tungkulin. Paul Kalayag para sa PPA TV. Nagmistulang silid-aralan ang Port of Nasipit para sa 47 preschoolers sa Bayugan City District 3 Child Development Centers sa isinagawang learning tour nitong ika-21 ng Pebrero 2026. Mainit silang tinanggap ng Port Management Office Agusan bilang bahagi ng kanilang Early Childhood Care and Development o ECCD curriculum. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa operasyon ng pantalan at sa mahalagang papel nito sa komunidad at lokal na ekonomiya. Ipinasyal din sila sa iba't ibang bahagi ng pasilidad ng pantalan. Nagbahagi rin ang Global Port Agusan Terminal Inc. ng lecture tungkol sa mga tungkulin ng pantalan, mga pangunahing bahagi ng barko, at iba't ibang transaksyong isinasagawa sa loob ng pasilidad. Layunin ng aktibidad na ito na ipakilala sa mga kabataan ang kahalagahan ng pantalan sa pamamagitan ng makabuluhan at interaktibong karanasan. Rika Legista para sa PPA TV.